Pumutok ang balita ng matagpuan ang bangkay na naaagnas at walang awang basta nalang tinapon sa liblib na lugar sa Sitio Bacal, Quezon City. Tanghali nang makita ng isang residente na si Ray de la Cruz sa barangay Silangan, Quezon City ang katawan ng isang transman na nakahandusay sa lupa. Walang saplot, duguan, naaagnas at nangangamoy na ang katawan ng bangkay. Agad siyang humingi ng tulong sa pulisya sa sobrang takot. Ayon sa pulisya, nakita nila ang naaagnas na bangkay na nakahubad. Halos hindi na makilala ang pagkakakilanlan ng biktima. At ang ikinagulat ng lahat nang may nakita silang kahoy na nakasuksok sa maselang bahagi ng biktima. Sa tabi ng bangkay, may natagpuan silang mga damit na pinaghihinalaang gamit ng biktima. Ang cause of death ng biktima ay traumatic injury sa ulo nito at blunt penetrating trauma, matinding sugat sa ari. Ayon sa kwento ng kapatid ng biktima, nasa loob sila ng bahay nang may nabasa silang FB post na nagsasabing may babaeng patay sa Sitio Bacal, wasak ang ari. Sinabi rin niya na ang biktima ay may tattoo sa kanang kamay. Kinabahan siya sa nabalitaan at nananalangin na sana ay hindi ito ang kanyang kapatid. Agad pumunta sa crime scene ang boyfriend niya na si Jeremy upang makumpirma kung sino ang nababalita sa internet. Nang makarating siya sa crime scene, hindi niya na makilala ang biktima. Pero ang tattoo lang ang magsasabi kung sino ito. Makikita sa tattoo ang nakasulat na Isheng at markang diamond sa braso nito na magsasabing ito nga si Noriby Tria o sa alias Ebeng Mayor. Sobra ang paghihinagpis ng ina na si Cherry Tria sa sinapit ng kanyang anak. Napapaisip na bakit ginawa ito sa kanyang anak, kung ano ba ang ginawang kasalanan ng kanyang anak. Ang tanong, sino ba si Ebeng Mayor at sino ang nasa likod ng karumal-dumal na krimen na sinapit ng biktima? Si Ebeng Mayor ay pang-apat sa magkakapatid. Bata pa lang ito ay nahiligan na talaga niya ang pagsusuot ng damit panglalaki kasabay ng pagkilos nito. Hanggang sa pagtanda ay pusong lalaki talaga siya. Si Ebeng ay mapagmahal sa pamilya lalo na sa kanyang mga kapatid. Marami rin siyang mga kaibigan. Si Ebeng ay nakatira talaga sa Angeles, Pampanga kasama ang kanyang kinakasama. Pero noong May 14, 2021, nagpasya siyang umuwi sa Batasan Hills, Quezon City para dalawin ang kanyang kapatid na kapapanganak lang. May 17, 2021, 4 p.m. Nagpaalam si Ebeng lumabas ng bahay dahil gagala daw ito. Pinayagan ito ng kanyang ina na si Cherry Tria hanggang sa kumagat na ang dilim. Di pa rin nakakauwi ng bahay si Ebeng hanggang sa pagsikat ng araw kinabukasan. Kani-kanino na nagtatanong ang ina para malaman kung nasaan ang kanyang anak, pero walang nakakaalam. Dito na sila nagsimulang mag-alala. Hanggang sa makarating sa kaalaman ni Cherry na isang kaibigan ni Ebeng pala ang kasama niyang umalis. Ang pangalan ng kaibigan ni Ebeng ay si Xander de la Cruz alias Dugong, 22 years old. Ayon sa kwento ni Cherry, si Xander ang huling namataan na kasama ni Ebeng bago ito mawala. Matagal nang magkaibigan si Xander at Ebeng noong maliliit pa lang sila. Dahil dito, isa sa mga tinuring na person of interest sa crime scene si Xander dahil isa siya sa makakapagsabi kung saan sila huling nakita at naghiwalay ni Ebeng. Bago pa pala makilala ni Jeremy na si Ebeng nga ang naaagnas na bangkay sa Sitio Bacal, lumapit na pala sa pulisya si Xander para sabihin na nakikilala niya ang biktima. Sinabi pa niya sa pulisya na tutulong daw siya sa pag-iimbestiga. Kaya inusisa nila si Xander sa Criminal Investigation at Detection Unit.
Pero isa sa mga palaisipan ng mga pulis ay kung paano nakilala agad ni Xander na si Ebeng ang naaagnas na biktima. Kapansin-pansin rin ang pagkabalisa ni Xander habang iniusisa siya ng mga pulis. Tinanong ng pulisya kung may kinalaman ba siya sa pagkamatay ng biktima. Sinasabi naman ni Xander na wala siyang kinalaman dito at malinis ang kanyang konsensya. Ayon sa statement niya, galing lang daw sila ni Ebeng sa barangay Payatas at doon ay naghiwalay na rin sila. Pero hindi rin nagtagal, habang sinisiyasat siya ng mga pulis ay umamin din ito na may kinalaman nga siya sa pagkamatay ni Ebeng. Nagsimula na magkwento si Xander sa totoong nangyari. Ayon sa kanyang statement, nag-inuman sila ni Ebeng noong gabi ng May 17 kasama ang isa pa nilang kakilala na si Cristel. May 18, 2021, 2 a.m. Nagpasya si Ebeng at Xander na ihatid na pauwi ang kaibigan nilang babae. Nang silang dalawa na lang na iwang magkasama, pumunta sila sa kakilala ni Xander na dalawang lalaki na si alias Nonoy at alias Tiago sa barangay Payatas para bumili ng ilegal na droga at ginamit nila itong apat. Ayon sa kwento, habang gumagamit silang apat ng ipinagbabawal na gamot, bigla na lang sinikmuraan ni Nonoy si Ebeng. Nawalan ng malay si Ebeng sa tindi ng suntok. Matapos nito, biglang tinutukan ng baril ni Nonoy si Xander. Inuutusan na bitbitin si Ebeng papunta sa masukal na lugar sa Sitio Bakal, Barangay Bagong Silangan. Binitbit nilang tatlo ang katawan ni Ebeng papunta sa isang liblib na lugar at doon na nila ginawa ang pangahalay kay Ebeng. Ayon sa kwento ni Xander, naunang nanghalay si Nonoy kay Ebeng. Nagpupumiglas ang biktima sa ginagawa sa kanya. Inutusan ni Nonoy si Xander na kumuha ng bato at pupukin ang ulo ni Ebeng para mawalan ito ng malay. Sa sobrang takot ni Xander, sinunod niya ang utos ni Nonoy at pinukpok ng 2 beses sa ulo si Ebeng. Pero di pa rin nawalan ng malay ang biktima. Sumunod na nanghalay kay Ebeng si Tiago at dahil may malay pa rin ito, pinukpok ni Nonoy ng maraming beses sa ulo si Ebeng. Matapos manghalay ni Tiago sa biktima, pinukpok na rin ni Tiago sa ulo si Ebeng. Matapos nito, inutusan naman ni Nonoy na gahasain ni Xander si Ebeng para masabing pare-parehas silang nanghalay sa biktima. Matapos ang kawalangyaang ginawa nila, kumuha si Nonoy ng kahoy at ipinasok sa ari ng biktima. Dahil sa nasagap na kwento ng mga pulis, dinakip nila sa barangay Payatas si Nonoy at Tiago. Nakuha ng mga pulis kay Tiago ang cellphone at ibang gamit ni Ebeng. Hindi lang nila pinatay ang biktima kundi ninakawan pa. Hinuli ang dalawa at di na nagsalita. Ang kasong sinampa kila Xander, Nonoy at Tiago ay rape and homicide at robbery. Kinulong ang tatlo para pagbayaran ang kasalanang ginawa nila. Umaasa ang pamilya ni Ebeng na mabigyang hustisya ang nangyari sa kanilang anak.